Hello mga mamshi! Welcome to our podcast, Caffeinated Motherhood. Cheers! Ang aming mga guests today ay ang aming mga mothers. So, sino ka, mami? Hindi ka nila kalala, so kailangan magpakilala ka. Mother, masad ka dito. Diyos ko, ano ba itong si Ako, mami ni AJ, si Pearl Aliagas. Ay, ganun. Ay, ba't ang parang lungkot mo, mami? Yung kunting buhay! Diyos ko, AJ, okay. Hindi nga ako dapat. Mami, dapat ganyan. Ay, paano ba? Paano magsalita? Teacher ka, di ba? Ay, Diyos ko, hindi. Iba, teacher. Wala naman akong sinasabi dito. Walang kausap. Kaming kausap mo. Ayun yung camera. Ayun ang kausap mo. Oh, anong pangalan mo? Ako si Pearl Aliagas, 54 years old. Taga Marinduque. Ayoko. Magaganon ba? Hindi, ikaw bahala. Ito, puro tarantado. Ako nga si Pearl Aliagas, so di ba? Si tita na. Mama, you have to tell your name, tapos yung age mo, ganun. Hello! Wait lang, ba't yung sinabi yung age nyo? Kayo. Talaga, bakit? Wala lang. Edit mo yun. Hindi, sige, I'll go. I-edit nyo yun. Hello, ako si Mercy Arabe. As in, tawagin ako Chedeng, ang mami ni Cheche. Ilang taon na po kayo? 50. Going 50. Fresh pa siya. Yes, so for today's episode, Mother's Day special, we have our moms beside us and hindi alam ni Mama na pupunta siya dito na magpo-podcast. And si Tita ba? Alam niya. Pero Sabi na niya sa akin matagal na. Buti na Ay, hindi nga ako sanay ng ganito, kaya akala ko hindi tuloy dahil punta akong cabin. inaano niya dapat last week pa kami nag-film. Yung katulad ng last week, kaya inaaya ko Siya kayo yun. mag-coffee. Tapos ay ngayon, yun na. Kaya ganon. Nung nakita ko yung podcast niyo last week, pinanood ko kasi baka wala kayong viewers, kaya ako nanonood lang. Ganon din. Oo, Okay, pinapabayaan thank ko you. yung anak ko. Salamat, tapos na. Gusto ko yun. Yung pala. Habang naglilinis kayo. Yeah, kumaandar yan sa taas. Ay, Yeah. Oh, di ba? Ay, di ngayon. Dapat pala ganun ang gagawin sa mga dapat viewers para may sila, views. pare. Nako, Maririnig maawa-awa na pag nyo wala na. silang views. Gawin niyo yun pag maliligo ka, magluluto ka. Ganun. Ay, kung pinapanood si AJ. Ay, may viewers yan. Si Cheche, si Oli. si Yung Aubrey. mga bata. Si Aubrey, laging pinapanood. Support. Yes, as a Awa mother. naman tong dalawang to kasi. Anyways, Wait, gusto namin bumati muna tayo na Happy Mother's Day, everyone. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day! Yes. Everyone, sa lahat ng mga mommy. Yes. Kaya gusto namin ng aming parents today or mommies dahil wala lang. Trip lang namin. It's Mother's Day Mother's Day special. kasi. Yes. Meron tayong questionnaire here, mami, na sasagutin mo, ha? Yan ang sinasabi Ano, ayaw ko niyan. Question naman, hindi naman tayo artista. May question and answer. So, easy lang to kasi based on your experience lang, mami. English? Hindi naman. Kung gusto nyo lang. Kung gusto nyo English, kung hindi nyo gusto mag-English, Kaya edi hindi na wag. ako marunong mag-English. Exactly. So, ang first question is, anong edad ba nung nabuntis ka? Nung first time mong naging mami, anong edad mo? Teka, anong edad ba ako nung... Introduce how many kids and anong age. Kasi tatlo tayo eh. Alin? Tatlo. Hindi, para malaman nila. Hindi nila alam. How many kids ang, tapos yung, nyo po, age na Nabuntis. nabuntis kayo? Makapaghanda 24 ako nang nag-asawa. Then 2 years ako bago nabuntis, so 26. 26 ako nabuntis kay AJ. Ay, 26. Ganun ba? Mata Di pa ba ako. 22? Hindi, grabe ka. Hindi, 19. Yun ang alam ko. Naalala ko, naku, matanda na ako talaga. 26 po. Kayo ma? Anong age kayo na? Ilan? 26. Ilan ang inyong anak? May mali ka. 3? Ah. Tatlo. Tama ako. And then, nabuntis ako 19. Pinanganak ako si Cheche ng 1994. 1994. And then si Abby is 1999. And then Romer is 2005. 5 years apart, di ba, mother? 6 or 5? Parang 5. 19 niyo ako pinanganak?
19 years old. Hindi pa ako kinasal. Oh, so nung kayo ikinasal, pinapanganak ko na Umiiri si ka na, Cheche. tita, ganon. Ilang taon ka nun? 19. Nagturo ako, katatapos ko nagturo ako ng 2 taon. 23 ako pala. Diba? 23 plus 2. 25. 25, hindi 26. Yun. Edit. 25 pala ako nabuntis. Sorry. 25 ako nag-asawa. No. Ano ba yan, Mami? 23 ako nag-asawa. Then 2 years bago ako nabuntis kay AJ. Oh, ilang taong ka nun? No, ako ay balit 25. 22 plus 23 plus 2. Yun, nagmat pa tayo. 25. So 25 ako nagbuntis kay Ilan AJ. taon ka na kay AJ? 29. 9. Then ang agwat nila ni Pamela is 6 months. Ganun ako karindi. Hindi siya kalibo. Sabi kasi ni mother ko, dahil nagpapa-breastfeed daw kay AJ, hindi daw ako mabubuntis. tinry nyo. Di, sabi namin ni Mel, di pala mabubuntis. Sige na. Yun, nasige na din. Kaya si Pamela, nag 1-year-old si AJ, si Pamela is 6 months sa tiyan ko. So, ganun po ang istorya. Si Julian, Then, nakunan ako ng isang beses. After po yun ni... After ni Pamela, mga siguro 3 years. 3 years after po? Nakunan ako, lalaki. 5 months na siya. Then, Nagbuntis after ulit. nun, nag-rest ulit. Then 7 years, lumabas si Julian. After 7 years After naman. 7 years naman si Julian. Kaya na-baby ko si Julian eh. Na-baby nila. Kaya pala, baby, Ayun, baby kaya si may Julie. 3 akong chikiting. Tapos, did you always know you wanted to be a mother? So, lagi nyo bang, na magiging nanay kayo? No. Parang ako lang eh. Alam nyo ba, tita, na gusto nyong maging mami talaga? Hindi, syempre. O yung kay Ate Che, ano ba yun? Aksidente ba yun? O Hindi naman. Like, planado? hindi, accident yun yata. Ewan ko, hindi ko na matandaan. Pero hindi ko Nakiliti naman... kayo, tapos... Hindi naman yun. Ano tawag doon? Like, maging mommy agad. Kasi mabata pa eh. Pero naanuhan ko naman lahat yun na maging isang mommy. Strong mother, no? Oh, 19? I can't 19 imagine. years old. Bago ang bata-bata mo pa, parang wala kang na-experience sa lahat ng buhay dalaga. Wala. Ano mamang reaction ni inay? Siyempre, nagalit. Hindi kaya kinausap? Hindi. Kinausap din, pero hindi. Siyempre, magulang sila eh, hindi naman matitiis. Like, siyempre, magagalit eh. Lalo pa sa Pilipinas. Correct. Diba? Very Bata ka pa, Paano kayo Paano kayo nagkaayos? di pumunta yung ng mga papa, ng mga side ng mga papa, pumunta sa atin. Sinuyo? Oo. Alam mo Pamanhikan yun, ang tawag natin doon, parang pamanhikan. ganun, pumunta doon. Tapos first, kayo? Panganay pa naman kayo? Kaya nga, like parang panganay ka. ako yung unang anak, tapos ako pa yung nagkan. Kumbaga na doon agad yung frustration ng magulang. Yung pala pero, opposite. Ano opposite? Like, ako pala yung unang nag-asawa, like, unang nagkaanak ng bata pa, tapos ako din pala yung unang makaka-help sa kanilang lahat. Ang toray naman ng story, Kung maalaalan na, magkakaboom yata itong podcast natin. Diba? Diba? Oo, diba? So, kumbaga, nung bata, syempre frustrated, disappointed sila sa inyo. Dahil ako yung maagang nag-asawa, ako yung nagkaanak, hindi na ako nakatulong sa kanilang lahat. Tapos ngayon, kayo ang nagdala natulong. dito lahat. Ikaw nagdala sa mo the best mo. Oh, diba? Hanggang ngayon, tita, hindi ko pa sila nakakalimutan. Tito ka daw, me. Okay lang. Ikaw, me, alam mo ba na gusto mo talaga maging nanay o Oh biglaan my ba? God. Elementary pa lang, mga viewers, Tita, wait lang. Ito ba yung ayaw mo talaga to? ayaw ko talaga nito. Parang born to do. Pero, magubad ka habang di pa ako nagsasalita. Ay, AJ, pakain mo dito. Sana ang mga estudyante ko manood sa akin, ha? Nako. Record mo ba to? Elementary pa lang ako. Pwede na ba ako magsalita? Sige. Elementary pa lang ako, sabi ko sa sarili ko, sabi ko sa mga kalaro ko, gusto ko magkaroon ng 5 anak.
High school, college, gusto ko magkaroon ng 5 anak. Laging di nagbabago yun, 5 anak. Oh. ano pong nangyari? Oh, di ba? nangyari sa 5 mo? So, yung 5 ko naging 3. Tumigil na ako sa 3. Kasi nga, mahirapan siya sa math. Oo, nahirap sa math. Pero po Tapos naman, nagtapos muna naman ako ng Apat pag-aaral. naman po naging anak Oo, mo. nakunan ako eh. Bunso siya. Bunso ako sa amin eh. Bunso siya. Ata siya pangalan. Oo, bunso ako sa amin. Kaya, yung pagdadalaga, nakuha ko yan. Yung dalaga-dalaga, punta sa Tapos perya. ready na po talaga kayo nung first Oo, ready one. na. Kahit ang asawa ko ay hindi pa siya tapos graduate eh. Kaya kaya kami 2 years bago nagkaanak, tinapos muna niya ang kanyang Si Tito po. pag-aaral. Opo. So nagtapos muna siya, tsaka ako nagbuntis si KJ. Kayo Happy New Year. Tsaka kami nag-Happy New Year. Boom! Di ba? Tapos, bago ka maging mommy, anong na-imagine mong life mo nang walang anak? Ayoko nang walang anak. So, lagi Sa lahat ng ayokong walang anak. Kayo, mama. Nung Kaya Wala pa sa isip ko yun. Kasi bata pa nga ako eh. So, ano dapat wala ang siya. i-imagine nyo kung hindi ako Kung hindi niyo siya kung hindi kayo na Happy New Year ng maaga, Mm. anong life na inimagine? Parang wala akong naiisip na mga ganun kasi syempre sa Pilipinas, sa Thailand, like parang wala naman go with akong... the flow ka lang. As in, ganun lamang. Kung ano Sa lang dami namin darating. magkakapatid, ganun ang... Pero mostly, hindi talaga ako lagi sa mga inay na doon ako sa mami nila Bing. Tita. Sa tita ko. Doon ako lagi naroroon. Kasi kasama nila ako sa bahay, doon ako lagi nakatira. Parang ako yung nag-aalaga ng mga bata. Ganun. Maaga kang na jaunties. Wala ka bang naramdaman na parang na-regret mo na nabuntis ka kay Ate Che? Along the way. Hindi. Wala akong ganun. Natanggap mo na talaga. Ay, tinanggap ko talaga na ano. Wala naman ako yung sinabi na, ay, maaga ako nagbuntis, kailangan kong ipaganon or ano. Kasi uso dun sa atin. Ay, hindi. Hindi ko naisip Talagang na ano ganun. Mama, kailan mo na-decide na susundan mo na ako or something? Nung unang iniisip ko kasi ang hirap sa Pilipinas kung magsusunod-sunod ka. Ang hirap bago mo mapalaki, bago mo may ng pag-aaral. Ang mahal doon sa atin, ang hirap ng buhay. Walang mag-aalaga, hirap na hirap ako noon. Kaya naisip ko parang every 5 years, 6 years. ang agwatan. May family planning nga. Kasi sabi ko, bakit parang every 5 years Dahil kami? napakahirap. Like parang, ang hirap palakihin, ang hirap lahat. O ikaw, mami, dahil sunod ka, dahil malibog ka. Paano? Kung nasabihin yun. Bakit? Wow, ngayon ka pa nahiya. Virgin! dahil malibog ka. Anong hirap naman sa'yo? Siya, nag-family planning siya kasi alam niya mahirapan. Ikaw, dahil na-aksidente si Pamela na nabuo, anong pinakamahirap sa tingin mo? Hindi naman siya bang hirap kasi may mga support eh. May mga support ng nanay ko, support ng mga kapatid ko, Iba kasi yung kanyang support ng mga biyanan ko. Yan, nadyan sila eh para suportahan ako. Kaya mag-aalaga. Siyempre, papasok ako eh. Sa atin, ilang months ka lang rest eh. Hindi kagaya dito, 1.5 years. Oo. Papasok na kayo. Papasok ka na. Walang matin. Meron, 3 months, I think yata noon. 3 sa SS. 3 months. 3 sa SS kasi ako eh. So, 3 months ata. Tapos, papasok na ako. Kaya yung aking kapatid, yun ang talagang lagi kong iniiwanan dito sa kay AJ. Biyanang ko, nanay ko, tagapaglaba ko. Ang daming suporta. So, iba-iba po pa talaga pag may suporta, no? Oo, talagang iba. Talagang kailangan natin ng support. Opo. Kung tayo lang mahirap. Pero, So, saan ka pinaka-nahirapan? depende na rin yun sa tao. Saan ka pinaka-nahirapan? Siguro, kasi financially, nakasurvive naman ako. Kahit ang daddy mo ay hindi wala pang siyang permanente kasi nag-aaral. Nagtatricycle naman siya, ganyan. Eh, syempre, ang teacher, regular naman ang sweldo. Kaya, okay. Ang okay naman. Ang pinakamahirap lang naman sa pag-aasawa, yung iwanan mo anak mo kung saan eh. Yun lang talaga eh. Pero yung mga financial, yung mga pera, yung mga unpera, kung meron kang sweldo talaga na regular, Okay lang. okay ka lang eh.
Huwag ka lang magastos, huwag ka lang maluho. Ako Yun hindi lang kasi sa ako iiwanan. Hindi ako maluho, ako with paaralan bahay. Pag Sabado at Linggo, kalaro ko mga anak ko. Tapos punta kami sa Ibayo. Doon sila magpapano sa mga lolo-lola nila. Yun lang ang buhay ko. Hindi ako yung iba na Paano-ano po? Sino yung gano'n? wala, hindi, kasi maraming, may mga outgoing kasi no? Ay ako talaga, homebody ako eh. Wow, mother homebody. Hindi ako yung ganun. Paano naman yung word na yun, tita? Homebody. Saan ko ba nakuha yun? Ikaw, Mas, anong biggest struggle mo sa motherhood journey mo? Ang biggest struggle ko, di magtrabaho. Papaaralin kayo. Pero never akong lumabas, party-party, never. Wala akong, hindi manood nga ng sine, hindi. Basta mga wala. As in, sa bahay. Kasi nung ako'y, nasa bakery lang kami. Pero mo, umaga hanggang gabi yon. Araw-araw, ganun. Kasama namin sila. Tapos ako'y doon lang sa bakery. Doon na rin sila. Doon sila lumalabas. Doon na rin sila pinapahatid. Tapos doon na rin sila nagtututor, doon na rin na-pick up ng tricycle, dala-dala na namin lahat yun. Doon, ganun ang buhay namin. Pag Sabado at Linggo naman, umuwi na, sa bahay lang ako na maglalaba, maglilinis. Ganun lang. Tayo eh. Wala akong time na manood. Yung ganun, wala akong time na mga ganun. So, ibig sabihin parang nung dati, di lahat ng time, sinacrifice nyo sa amin lahat. Wala para sa sarili. Kaya ngayon, uuwi lang sa bukid. Sa mga inay, kasi naroon naman si Abby. Doon ipinapaalagaan. Kaya lingguhan namin pinupuntahan si Abby. Sa mga inay at sa tatay. di dapat, mother, diskartihan talaga yung Oo, ginawa namin. Tapos pag linggo, pahinga. Pero naroon pa rin yung babalik ka uli ng Batangas. Gayon at kukunin. Doon uli magsisimula yung routine ng ganun lamang araw-araw. Kasi saan yung Batangas? Sa Taysan. Iba asawa mo, iba. Kami kasi ni Mel, pareho ng lugar. Ang problema nga walang mag-aalaga ng bata. Sa Ibayo ko lang Maliit dinadala pa sa nanay ko, inay ko. Kaya tumatawid lang kami ng tulay. Kami malayo. Ikaw pala magtatravel. Malayo. Dahil mo sakripisyo talaga. Ganun, everyday ang buhay namin noon. Kaya mamahalin yung magulang mo. Kaya 6 years, 5 years, 6 years apart. Ayan, may mga anak na kayo. Alam nyo hirap. Hindi, kaya nga ang sabi ko, kaya naintindihan ko nga po nung after na, kaya pala ang late bloomer ni mother. Kasi parang ngayon siya bumabawi ng mga... Wala kahit ano noon. Pero ngayon, Ngayon lang kami nakakatikim ng bag na magaganda, sapatos na magaganda, nung panahon ko. Diyos ko po, Lord, huwag niyo na po paalala sa akin. Ano mother, naiyak ka? Diyos ko, Lord, ang hirap ng buhay ng dalaga pa. Nung dalaga pa, bata pa, hindi na ako nakaranas ng maganda kasi mahirap lang kami. Ako nga Kasi po, sa Philippines ay ni isang shoes, never ako nakatikim. Paktikimin mo ng shoes. Pero ngayon, Ay, ang daming shoes Ang dami yan. naman, Naku, bumili na kayo. Ay, nako! Alam mo, tita, ang kanyang mga collection ng bag doon at saka shoes naka-display na napapaliha doon. Naka-display na. At bumabawi na ngayon. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan bakit ang dami. Paulit-ulit naman ang kulay. Paulit-ulit ng brand. Kasi yung frustration namin nung araw na buti pa sila. Ayun din lagi yung iniisip. Kaya pag ako nagkaroon, yan lagi sinasabi ng dad ni tito mo. Pag ako nagkaroon, kasi minsan napunta tayo kay Mel, lagi sinasabi niya, si Mel kasi pag ako nagkaroon, bibili ako ng iba't ibang sapatos. Sino po masabi niya kayo po? Mel. Opo. Ako kasi, gusto ko man yun, pero iniisip ko mga anak ko. Yan, ganyan naman ako. Hindi ako yung sarili ko. Nagkakaroon lang ako, bigay nila. Pero yung ako bibili sa sarili ko, ako sayang. Yun hindi ako talaga. Napapaluha ako. Hindi ako. Pero salat na salat kami sa Kaya ate ko dahil ang ate ko, malaking pasalamat ko. Makinig ka. Makinig ka daw, ma. Kasi katrabaho niya ang ate ko. Ang daming sa pantalon. Nung panahon ko, iisa pantalon ko nung kabataan ko. Nga hindi. Nung nagtrabaho at ang ate ko ngayon sa Silver, ang dami kong pantalon. Ay, di ba? Doon ako nagtatanong. Kaya nga sinasabi ko, di ba? Dito ko naranasan, ang dami kong pantalon. Sa Philippines, ang pantalon ko, 3. Ang isa, nung dalaga ako, isa. Sige, tinan mo, Diyos ang ko. hirap ng buhay. No? Ang sapatos ko, luma.
Ay, buti nga kayo may sapatos. Ako nga po'y wala. Wala akong sapatos. Eto. Nung meron ba kayong mga career na gusto nyong i-take dati bago mabuntis? Anong oras tayo dito? Isang oras. Isang oras lang tayo. May career ba kayo? May career ka ba na gusto mong na gusto mong makuha dati na hindi na natuloy dahil nga nabuntis ka kay Ate Che? Meron ka bang ambition kumbaga? Dati, noon, wala akong iniisip na ganun. Wala pa? Basta ang naisip ko, basta pagka ako'y nagkapera, bibilhin ko lahat ang gusto ko. Yun lang yun. Kung wala ako ngayon ng ganito, pag ako'y nagkaroon ng time na magkapera na ganun, bibilhin ko. Kaya ngayon, alam mo yung pakiramdam ko, pagka ako'y, siyempre, may trabaho ako, tapos pag ako'y nag-overtime, yung overtime ko, pinipilit ko na ibili ko ng gusto ko. Para, Mapaano naman Oo, sa'yo. kasi Reward mo maano sarili. sa akin pakiramdam. Like parang naano ako. nare-refresh. Sarap sa ano. Kaya yung overtime ko, makikita mo lahat doon sa akin. Ma! Minsan kasi sabi ni Cheche, anak gusto ko ito. Sabi ni Cheche, Ma, huwag ka nang bumili niyan. Dami-dami niyang anin niyo yan. Ganun lagi yan. Kaya sabi ni Francis, Ma, huwag na nyo nang, huwag ka na kayo magtanong kay Che. Lagi yung, wag na. Ma, ikwento niya. Kaya niyong ikwento bakit gano'n ang inyong hinanakit ngayon? Ala, ayoko. Yung short lang, make it short. Alin yung Kasi kwento? yung dati, yung bakit dati wala kang shoes? Hindi ka makabili ng Ayoko shoes? niyan. Ayoko niyan. Masakit. Sakit mo na. Ala, ayoko. Mamaya babalik na parang lang. pag binabalikan kasi ng buhay parang na ano ako. Na ano nyo, na nasasaktan kayo, hindi pa kayo healed. Hindi pa. Yung mga inner child nyo po, ikaw may ganun ka bang Napakadami na yan. Ayokong sabihin. Kasi, ayun na, dyan madaming Oo, madami makakarinig eh. Ikaw may ganun ka bang inner child na feeling mo hindi pa nahihil dahil nagka-anak ka, kapamilya ka, ganun? Wala ka bang hinanakit? Wala. Kasi masaya ako kasi nga may lumabas kayong tatlo eh. Yun ang pinakang masaya sa buhay ko. Kahit ako kulang, basta tuwing Pasko, meron kayong pamasko. Basta pag Pasko yan, nag-SM yan. Yun lang ang bago nilang damit pag Pasko. Pag Pasko, lagi ang mapunta kaming SM, bibili silang tig-isang damit. Masaya na ako doon. Kahit ako wala. Basta mga anak ko meron. Yung dalawa ni AJ, ni Pamela. Ganun. Pero Simple lang kasi ako eh. Sila Cheche, si Abby, hindi yan hindi nila naramdaman yung ganun. Like Siyempre. yung, hindi sila makakatikim ng bago. Sila laging meron. Yeah. Every Christmas. Christmas. Basta lahat na occasion, meron sila. Hindi po pwedeng wala. Lalo na si Abby, lagi yung si ternuhan. Yeah, lagi yung gusto niyan ternuhan. Kahit, tapos gusto niya ang buhok niya, laging nakaganon. Si ito naman si Cheche, ang mga lahat ng mga bago niya, nakukuha naman ni Abby. Para yan si Pamela ni AJ. Lagi ko din yung parehong kamba. Kapag kung naka-duster ang dalawa, duster sila. Basta silang dalawa lagi pareho. Ganun siguro talaga nanay yan. Kahit wala tayo. No? Pero sila lagi din yung nakain dati sa Jollibee pagka weekend, pag Sunday, gusto niya nakain sila sa Jollibee. Mas maano ka kasi kami, pag lang may dumating na pera si mother, may padala. Pero sila talagang Makain sila sa Jollibee. Kahit gabi, dinedayo namin, nakamotor kaming 4 eh. May kain lang sa Jollibee. Hindi kami kumakain ng Jollibee kasi nga pag kulang sa pera. Bibili ka lang, take out Sapat nyo lang. lamang. Dalawa lang ng dalawa o ano. Kasi ang kanyang papa sa nagtatrabaho sa ano nga ang tawag diyan? City. Sa government. Yun, ako naman sa bakery kaya doon ako nakakaano ng Next question. Ano po yung inyong anong difference po ng pag-raise sa sarili nyong anak versus sa apo? Ano ko po? Anong difference? Ano bang difference? Difference? Gusto ko, di pareho eh. Parehas lang po yung Parehas lang. Pero sinasabi lang mas mahal ang apo kaysa sa anak. Parang hindi naman totoo. Gusto mo lang lagi nakikita apo mo. Kahit di mo na makita anak mo. Ganun din. Hindi yung sabihin. Pero yung pag-level ng pagmamahal, pareho. Yung pagpapalaki, yung paano mo gustong palakihin si Avery.
paanong pinalaki si AJ. Gusto ko ganun kung paano ko pinapalaki si AJ noon. Gusto ko si Avery lumaki din na ganon. Ngayon, sa pinto-punto na lola, parang gusto ko lagi nakikita apo ko. Kahit di ko makita si AJ, basta si Avery, makita ko yung ngiti niya. Ay, napakasaya ko. Kahit yung sasabihin ni AJ, pumunta ka dito, mami, mas kahit may nararamdaman ako. Pupunta kayo. Pupunta, di ko nararamdaman ng kaya nga iba yung feeling nung apo. Siguro iba din yung feeling ko nung nag-anak ako kay AJ, ganun din yun. Ganon din yun. Yung excitement kay AJ, kahit na nakapapagod na galing ka eskwelahan, anong Ganon oras din ka, po sa uusap, anak ng anak nyo. Oo. Ganon din ang ginagawa kay Avery. Kahit parang ko na kay AJ yun. Kumbaga tulong-tunulungan ko anak. Yun, Dahil nga po anak ni si AJ, ginagawa ko si gagawin niyo Avery. din po sa Gusto anak. ko naman makapahinga si AJ. Kasi alam ko bang hirap mag-alaga ng anak. Apo. Kahit ako nahihirapan. Kaya... Iiyak na din. Ito na lang ang matibay. Kahit kayo nahirapan, go pa din. Oo, siyempre, ano yun yung support mo sa anak mo eh. Kasi naranasan nyo po, ayaw nyong maranasan ng... Oo naman. Kaya todo support po kayo. Kaya, pero proud na proud ako dito talaga eh. Proud na proud ako sa mga... Ano naman iiyak na yun? Hindi, proud na proud talaga ako sa mga anak ko, sa dalawa kong anak na nag-asawa. Opo. Kasi nakikita ko Masaya po sa feeling pag talaga Oo nakita naman. ng family na sila, no? nakikita ko yung tibay din nila. Sabi ko Siyempre nga po, sana ni-raise nyo yun eh, kasi magdire-diretso. Kasi nakikita ko yung sarili ko sa Kanila po. Hmm? Opo. Si Julia na lang po kulang. Yun ang kinatatakutan ko. Bakit? Ewan Bunso nyo po kasi last na po gusto ko maging kagaya din siya ng atin niya. No, magiging kagaya naman po siguro yun ng... Yun lang. Kaya mama, anong difference nyo sa pag-aalaga kay Alea o kaya kay Xavier? Kasi dalawa na nga po ni mother eh. Dalawa. Ay, nga to, dalawa na Sabay kasi sila ng sabay. Kasi sila, malaki na si Alea. Si Bebe ay parang Naalagaan na ni mama si Alea, medyo 5 years old. Anong tawag dito? Si Alea, simula pa yan talaga nung ipinanganak. Nasa ospital pa hanggang sa ngayon. Nasa akin si Alea. Parehas. So, parang yung pagre-raise nyo kay Alea, parang din same ng kay Abby mo. Yung ginawa mo kay Abby. Kung ano yung... Kasi si Abby talagang... Ewan ko. Kaya niyan, mother. Dahil maaga din nabuntis si Abby, di ba? So parang... Nakita nyo ba ang ano mo sa kanya? Kasi nung nag-abuntis? Hindi ko rin alam, mama. 21? Kasi 5 years, 5 years na si Alea. 21 o 20. Hindi ko alam eh. Parang 20 o 21 si Abby nung nagbuntis. So, tawag dito. Hindi ako mapagsalita. Uminom muna kaya kayo ng kape. Parang ang hirap yan. Kasi parang mas mahal ko ang apo. Kaysa sa ano. Kaysa sa ano? Kasi sila, pagka si Cheche, pag yan nagsabi na agad, alam mo yung may pupuntahan ka para parang isineset aside mo muna lahat muna yung gagawin. Para maalagaan. Uunahin mo muna sila. Ganon. Pero pag sila naman may wag na kayong gumanon. Pero pagka apo mo na yung nag sa iyo, parang hindi mo maiintindihan. Kahit may party ka ang pupuntahan, ika-cancel mo. Maanuhan mo lamang yung maalagaan na apo. Yung apo. Si Alea talaga, hindi ko talaga natatanggihan yan kahit kailan. Dahil kay Abby. Ito nga si Abby, hindi ko nga alam kung hanggang ngayon nagpo-postpartum pa. Hi, Abby. Hi, Abby. Kasi, si Alea, parang anak ko. Hindi ko siya turing na parang apo. Anak na. Parang anak ang turing ko sa kanya. Extension na ng anak mo, ganon. Parang gano'n. How did motherhood change what you wanted for yourself? Paano na bago na pagiging mami ang gusto mo sa sarili mo? Paano na bago? Ng pagiging mami ang gusto mo sa sarili mo? Kunyari ako, gusto ko maging badminton star dati. Nung nabuntis ako, ngayon parang ayoko na, parang nagbabago yung gusto ko. Paano yun sa'yo ngayon? Paano yun sa'yo? May ganun ka ba na... Wala naman akong Ever since kasi ganun na wala talaga. Wala pa siyang naging ambition actually. Wala. No. Wala. Ang ngayon ang nabago sa akin. Yung nabago sa akin ngayon. You think Yung about- pagka
nung ako'y nagka-apo na. Kasi nung wala pa akong apo, pagka ako'y napunta ng mga mall na ganyan, ang iniisip ko sarili ko. Bibili ako ng para sa akin. Hindi, minsan ko lang naiibili yung mga bata. Yung mga bata na, mga yan. Pero nung ako'y nagka-apo, papasok ako sa mall, ang naiisip ko, si Alea, si Zizi, binibili ko kahit sila yung marami na. Minsan aabot ko na, binili ko si Utoy ng ganito, ganon. Hindi nawawala yung basta ako pumunta ng kahit saan na mall o kaya sa binibili ko kahit ano. Ganon ako, nabago yung aking ngayon. Dati, kumbaga, finufulfill mo yung gusto mo. Ngayon, part na. Okay sa na. Konti na lang yung sa akin. Na-adjust ko na yung sarili ko. So, lumalaki uli yung puso mo. Saka ko na lang bibilhin yung sa sarili ko. Ang sa akin, number 1 ko, itong dalawa lagi. Hindi ko na-expect. Ngayon, pagka binili ko si Alea, kailangan ibibili ko si Utoy. Ganun yun, para walang anggitan. Hindi naman sa inggitan. Gusto ko parehas sila. Ayaw ko nung malamang yung isa. Ako, nung mga bata pa yan, kasi parang nag-isihapan lang yan eh. Ang agwat nila eh. Apo. Paano naman kami ng mami mo magkaiba? Apo, ang sa inyo po. Siyempre, mga anak ko sa anak muna, AJ Pamela. Hindi ako talaga nag-iisip para sa sarili ko. Lagi po sila. Pagsapol. Kahit nung ako yan, hindi ako nag-iisip para sa sarili ko. Kahit nung dalaga ako, basta gusto ko lang makapagturo ako. Makagraduate ako. Yun lang talaga ambisyon ko sa buhay ko. Makagraduate, makapagturo, makapag-asawa, makapag-anak. Ganun ang may paano ko yun ang aking goal. Magkaanak, alagaan ko mga anak ko, mapalaki ko sila na maayos, makapagbuo sila ng sarili nilang pamilya na maayos, according dun sa paano ko sila tinaguyod. Tiis, ganun talaga. Marado yung mga pagtitiis, sakripisyo. Pero sa punto na sa sarili mo, wala na ako sa sarili ko. Apo. Basta sa mga anak ko, sa 2 kong anak, naging 3. Tapos ngayon, sinasabi ng mami, pareho kami niyan. Nawala na yun sa anak ko. Wala nang AJ, Pamela, Julian. Naging Rome and Avery naman. Rome, Avery. AJ, Mel, bagay na bagay ito kayo mo. Makikita na ng mga kasama ko, kapatid ko. Makikita niya ako, na doon ako sa mga pambatang damit. Nasa mga damit akong mga, sa pambata, alam na niya kung saan ako pupuntahan. Si Mel, alam niya kung saan ang putungo ng pa ako. Dito tayo pupunta, hindi dyan. Puros, ang iniisip ko ngayon ay si Rome at si Avery. Yan. Totoo yun. Totoo yung sinasabi mo. Pero nung nasa Pilipinas ako, nasa Pilipinas kami, ang lagi kong ito talaga ng dalawa lamang. Pero nung ako'y dumating dito sa Canada, doon naging yung aking mga gusto na pinaghihirapan ko din. Pero mostly nung hindi pa ako nagkakaapo, minsan ko lang ibinibili sila ng gusto nila. Pero ako'y nakakabili ng gusto ko. Ano mo naman yun karapat. At saka mayroong ganun talaga Noon lang nakarating po ako. Pero nung nasa atin, hindi. At least nagsakripisyo ka din di ba? Ngayon may nakakaluag-luag kami, nakakaano na naman mga anak mo, so sarili mo naman. Ganun. May ganun talaga Pero ngayon, ngayon ang present na ngayon na, hindi ko wala na-adjust ko na yung sarili ko. Paminsan-minsan na lang ako nabili. Pero itong 2 na lamang ang lagi. Curious ako kasi ngayon parang sa generation natin parang very ang mental health and pagiging mommy Oo. Uso ba sa inyo yun dati, tita, mami? Yung mental health? Sobra naman dito. Sobra dito. Paano? Paano sobra? Anong sobra? Yung parang ang OA na. Para sa akin kasi siyempre, nung unang panahon doon sa atin, iba din yung mga kinalakhan or Pero pagdating dito, mas pa. Like parang overprotective na parang lahat ganon. Pero doon sa Pilipinas, siyempre, ang mga nadodoon naman hindi naman katulad dito na talagang kung mas different talaga ang malaking pagkakaiba. Malaki. Paano dito ang pagkakaiba? Kasi kagaya ko, ang pamumuhay namin, average lang. Diba? So, nakaka-survive base sa sweldo mo, base sa kung ano yung pinagkukunan mo sa income mo. With regards doon sa mga postpartum na yan, siguro meron na nun. Pero hindi kami aware. Hindi niya pinag-uusapan. Hindi namin yung pinag-uusapan. Basta,
May mga ganun pala. Ngayon ko lang Ay, tita, baka yun yung mga sinasabing nabibinat. Yun yung binat ang tawag natin kasi doon ng mga nanay natin nabibinat. Kaya yun. para naloloka, Ayun, yun yung nahanginan ng... postpartum. Yan ang sinasabi niya dati lagi sa akin. Dito sabi, baka mahanginan ka, baka Oo, yung mga ganun. Yung kasi yun ang... Yun, Sinauna kasi yun yung mga kasabihan ng mga matatanda. diba? Minsan napapasma ka, yung nawawala sila sa sarili, para nagkaka-anxiety. Yung pala yun, ngayon, postpartum pala, depende ang ano nun. Yun ang sinasabi. Pero po, tita, wala po noon na nagsabing yung word na postpartum. May narinig ako noon, nung nagtuturo na ako. Kasi sa mga ano. Oo. Ano pong... Postpartum kasi tinuturo ko din yan minsan eh. Kasi home economics ako eh. So, yung mga giving birth, doon habang ako sa buhay ko, sa bilang guro, doon ko na-realize, ganun pala ito. Ako dito ko nga narinig yung postpartum na yan. Postpartum na yan. May knowledge na ako doon, pero hindi ako masyadong naniniwala kasi hindi ko nga naramdaman yun eh. Pero tita, nung postpartum, wala kayong postpartum? Wala. Hindi ka nalungkot, Hindi ka nalungkot ever? Nung una nyo kay AJ, hindi kayo umiyak? Hindi. Ay, umiiyak ako nung pag pinapatulog ko yan. Ayun, yun. Oh, yun ba Postpartum yun? blues yun. Kasi syempre, gigising ako Hindi, na normal maaga na eh. yun, normal na Normal yun. yung kasi puyat ka. Kumbaga po sa inyo noon is normal yung mga yun. yun. Oo. Pero dito po, tinatawag iba na yun. postpartum Iba na nga dito. generation ninyo. Opo. Dito, Pero nga po, naranasan nyo po yung mga Oo, iyak-iyak. siguro naranasan ko yung kasi may time ako na papatulogin ko to, iyakin to eh. 2:00 na ayaw pa matulog, may pasok ako maaga. So, miiyak ako, Mel, ikaw na nga dito. Pinapasok ko kay Mel. Si Mel naman papatulog. Yung mga ganun. Pero kay Pamela, ano siya eh. Walang problema. Pag si Abby iinihiga mo, yan na, tulog na. Papadidehin mo lang ito. Ay, ito, Diyos ko po, ang Oo, ito lalagpas na sa bintana. Pareho pala sila. Hindi pa natigil. Tapos pinadede nyo na. Pagkadede, Ayaw pa din. suka ganun kahahaba lang pas dun sa may... Oo, ang hirap maging ang hirap. Ang hirap nito. Tapos dumating yung time na itong si Cheche talagang maligalig tuwing dadating yung 6 o'clock. Alam mo, dumating mo yung time na... Witching hour. Yung apoy, lalagyan ng mga... Insenso? Oo. Tapos iniikot namin. Itatawa. Pantaboy ng mga masasamang espiritu. Grabe po ito Incense. sa ligalig. Like, di ba maitim yan? Pag naiiyak, ang itim-itim na lalo nang umitim yung... Si Pamela. Sabi ko, grabe na talaga nang ganun mo na sa ulan. Bakit nyo kinaano sa apoy? Hindi. Insenso yun para... Yung usok. Sa pare. So, akala nyo nasa pinako or something? Hindi, like para lang Pantaboy. maano lang yung... ma-warm or ano. Sabi lang ng mga matatanda. Maraming mga kasabihan nung araw. Umiyak din kayo sa akin. Hindi ako naiiyak. No, I mean like nung nag-alaga kayo, nung changes na nangyari. Hindi kayo umiyak noon? No. Oh my gosh. Kay Abby? Wala kayo Wala. Hindi ako alaga lang, focus lang kayo. Focus lang ako sa pag-aalaga. So wala kayong ganong maluloko kayo? No, wala. Wala naman. Wala din akong ganun. Hindi ako naiyak. Ang pinakaano ko lang, struggle ko lang doon yung dede ko. Kasi pagka gumigibik, gumigibik? Pag ako'y nagtuturo yung naninigas. ako. Tapos Nagtuturo ako, naka-uniform ako. Nagtuturo, sasabihin ng mga estudyante ko, Ma'am. So, ang gagawin ko, ay naku, sorry. Nagugutom na po anak nyo. So, bababa ako. Siyempre, tatapalan ko, nakakaya naman sa mga estudyante ko. Yun ang aking hiyang-hiya ako sa mga bata. Dahil yun may oras yun. May oras ng May matigas, tapos yun talagang Nagpa-breastfeed din ba kay mama sa akin? Oo, 3 months, ganun lang. Pero after nun, bote na. Pati sila Abby? Ganun din lahat sila. Pati si Oo, Romy. 3 months. Si AJ, 1 taon yan eh. Hanggang ganun lang. Pamela, 6 months. Kasi nag-work kayo, no? Nag-bakery. Sa bakery kailangan. Sa gabi ko lang, pagkatanghali, mabait yung principal ko, hi Ma'am Cressy, pagka, Mama, ako pupunta sa Ibayo, sa Mabini, magta-tricycle ako, papadidehin ko ang anak ko, na kay sister ko, sa mga inay ko.
Yung pagka-daddy niya, naalis na ulit ako. Kasi simbahan lang naman ako nagtuturo eh. Malapit, isang ng tricycle. So, ibig sabihin nun, ma, ngayon nare-realize ko, nung nagkaanak kayo ng maaga, wala kayong naisip na parang, ay, sana naging ganito ako kaysa sa ganito? No, hindi ako naisip na wala akong kayo. Wow. Or like parang during ng event na parang pinaalagaan mo si Abby or ako na parang na parang inisip nyo na dapat nalabas ako ng ganito eh. No, hindi. Sa bagay kasi iba kasi yung noon at ngayon. Wala akong naisip Noon kasi is parang Wala mga ganun ako naisip na. kasi dito kami nung nag-aalaga kasi meron kaming experience kasi na kami lalabas. Like afford naming lumabas, mga ganon. So may time na yun. Kailangan tight yung ano. Kaya pala. Kaya pagka ako ngayon, pag yung mga kaklase ko, yung pag ako nauwi, kaya minimit up ko sila. 3 lang kami lagi hanggang ngayon nakakausap ko pa. Pero may Ayun mo sila. Hi, hello. Maricel, Ana. Eto, ano ang pinaka the best part of being a mommy para sa'yo? O, ikaw muna. Tita. O, mag-iisip muna. Mami, kaya mo ba? The best, niluwal ko kayo. 3. Yun ang pinaka-the best na being mommy. Yun lang ang pinaka-the best sa akin. Nagkaroon ako ng 3 magagandang dalaga. At mababait. Mabait ba? Oh, mabait. Mabait to. Kahit... Chewy! Ito na naman tayo sa Chewy! No! Chewy episode. Kahit sabihin natin na may mga experience siya sa akin na kakaiba, na may sabunutan, may ano, ay alam naman niya yun para sa kanya. Kaya ako ginawa yun. Kasi siya lang naging ginawang ko ng ganun eh. Si Pamela, hindi ko yung nagawa ng ganun. Kasi Pamela, bahay lang talaga yun eh. Yun po talaga yung pinaka-best moment yun nung nakita niyong niluwal niyo Ay, oo naman. Yung nakita ko si AJ na ano. Kaya... Bawal ako makita niyan, iiyak. Kaya... Iiyak talaga. Masaya. Yun ang pinakamasaya ko. Tapos nakita ko ngayon sila. Napakasaya ko. Hanggang sa paglaki na po. Oo naman, nakita ko apo ko, mansaya ko. Yun ang pinaka-the best. Kaya pero ang downside nun, pag sila down ka rin eh. Kagaya ni Pamela, nung siya nakunan. Ganun ka sa podcast. Hi. Yung, wala din ako nun. Umiiyak. Oo naman po kasi connected kung kayo. Kung iyak ni Ella, iyak ko din yun. Oo nga po. Kasi ramdam niyo po yung... Alam ko yan, mga yan, pagka alam ko may mga problema yan. Alam niyo, tita, oo nga. Ang galing nga ni Alam ko Mother yung mga yan, pag may mga problema, hindi lang sila, kahit di sila magsalita. Bakit nga po ganun? Kami mag-asawa nag-uusap. Nararamdaman mo Ang galing ng mga mother. Kasi nga magkaduktong tayo Oo nga po eh. Ramdam mo, kahit Ramdam hindi mo mo. sabihin. Kasi minsan magte-text si mama, paano laman ni mama na parang ako'y naiiyak na parang ganun. Nung una-una po nung nanganak ako, nung nag-text si mama bigla na lang ako naiyak. So, ba't alam ni mama na parang may something na nangyayari sa akin? Parang ganun. Ganon din ako sa inay ko eh. Na ano po, connected din po sa inyo. Yun ang ina. Ang galing po, connect na Oo, connect yung po talagang talaga. tunay na kahulugan ng pagiging ina mo. Ina mo. Ina mo sa anak mo. Ina mo ka. Diba? Connected po talaga, no? Kaya yung sabihin mo pagka ang nanay mo minura mo, yung pinaiyak mo, Mapakasakit na. wag na gagawin niyo sa inyong mga Umiyak ka ba sa Kasi akin, mararamdaman nyo rin yun kapag let's say kayo ano nga ng basta kung ano Mabigat ang yung naramdaman nyo sa inyong nang ginawa nyo sa inyong ina. Ganun. Mararamdaman nyo rin yun kapag ginawa ng anak nyo sa inyo. Ay, na-imagine ko na nga, mother. Kaya yun. Feeling ko nga, na-imagine ko na nga po sa akin. Kaya, minsan, di ba, pagka sinasabihan kayo na, mararamdaman nyo rin yan kapag nagkaanak kayo. Yun. Sobrang uso yan, tita Lynn. Laging ganon. Laging Kaya, ganon. Laging sa pagdating sa magulang, like parang, syempre naririyan na yung, hindi naman talaga kayo pababayaan. Kahit na kayo na may ginagawa na sa labas or ano, pinakamasakit na naramdaman ko nung naririto ako nung si Cheche bagong dating kami dito. Nako, syempre hindi naman ako sanay na yung si Cheche na sa gabi wala. Yung unang dating namin dito, si Cheche lumabas. Ngayon, 12 o'clock na wala pa. Hindi nagte-text. Sabi ko, nasaan kaya yun?
syempre, hintay mo, umaga na dumating. Nagpipicture ng collage. Kung nasasaan. Nasaan daw naman? Nasasaan. Kasama mo mga kaibigan, sabi ko, bakit hindi ka nagpapaalam ko ikay nasasaan? Ang mga aso nga hinahanap, ikaw pa. Ano sabi ko? Sabi, Mama, may pinuntahan lamang ako kasama ko. Oo nga, may pinuntahan. Kapag gano'n, magpapaalam ka para alam namin kung nasaan ka. Mabait ka pa. Hanggang umaga ako naghihintay. Hanggang madaling araw. Mabait ka pa. Mabait ka. Ako, pagka wala pa yun ng alas 11, hindi na mga pinapatayan ako ng phone. Kahit alam ko, Mel, pinatay na naman ako ng phone. Alam naman sila yung Hinahanap. mumurahin ko eh. Ano kayo, mga lalaking gala? Mga ganun na mga salita, kaya alam ko, mga kabarkada niyang pinagtatawanan sila. Kasi marinig ang boses kung banlakas na talagang ako'y sumisigaw sa phone. Umuwi ka na! Anong oras na? Tapos pinapatay mo talaga, Besh? Hindi niya ako talaga sinasagot. Hindi na ako sinasagot. Natanggal ko yung SIM ko. Lalo yung bunso ko. Yung Pamela, wala akong problema kay Pamela talaga eh. Yung bunso, ito ang talagang gala. Ito ang talagang lagi na bubose. Yan, kaya siguro yung mga high school friends niya, ano yung mga maliliit. Drop names ka pa, magdadrop. Yung maliliit. Yung maliliit daw. Sino high school kayo? Si Rap-Rap. Noon, ngayon, dito. Sila Alex. Sina Alex, ano? Siguro, alam mo na Alex. Hi, Alex. Hi, Nika. Shout out na naman. Alam siguro nyo, ang bunganga ako. No? Ay, tita, yan na naman. Talaga, bunganga ako. Maano. Mama, nung lumalaki ako, mami, na ganun, tingin mo ba magiging successful ako sa buhay? O hindi? Sa tingin ko naman ay oo. Kasi yung high school siya, nung kulang yun nabugbog. Kasi nag-inom. Nag-inom sila kasama yung high school. Sa Philippines pa naman yun. Talagang hantay kami. Si Pamela sa bahay lang yan. Diba, tita, wait lang. Idagdag ko din. I-share kasi ni AJ sa social media na parang naging diba parang naging rebelde ka sa whatsoever, may ganun kang experience. Akala niya kasi, inaapi ko siya. Akala niya, mahal ko si Pamela. Hindi niya naiintindihan. Yes. Kasi ako guro sa Catholic school. Discipline. Gusto ko, mga anak ko maging modelo. Ayokong sila pa bin nakikita kong mababalitaan ko nag-iinom. Ay samantalang pinagsasabihan ko mga estudyante ko na wag kayong mag-iinom. Paano niyo po diniscipline si AJ? Paano niyo in-explain sa kanya ng ayos? Ayun. At pagdating na nahantay namin, dumating niya para ba siyang tulala. Sabi no Ella, nakaupo na yan. Kasi kagano. Ano to? Saan ka galing? Sabi, lasing. Yung hila ko ng buhok na yan eh. Sige, Rika, dun tayo sa kwarto. Sa kwarto. Sa kwarto nila, hinatak ko yan. Ang si Mel, nagluluto. Ang dalawa kong anak narito, nakaupo dyan sa dalawa sopa. Magkayapos. Ayan ang kwarto namin na. Bunod dito, sipa dito. Sige. Sipa. Walang usap-usap. Bugbog, tarago talaga siya. Tapos dun po niya naisip Kasi, binasa ko po niyan. Binasa ko po niyan. Ilang taon ka noon? 12. Ay, kaya naman pa. Hindi ako talaga. Kinabukasan noon, pagpasok, kinaling lunisan, sugod ako dun sa mga bata eh. Kabang teacher ko, bunganga ako ng bunganga. Sino mga kainuman? Yan, di na, yaman ka eskwela nito, takot sa akin. 12 years old? Oo, 13. Umuwi ng tulala. Sino namang magulang ang matutuwa? Kasi maming in love ako noon. In love daw siya noon. Ay, naku po. Ay, Diyos ko, anong in love? Diyos ko. Kanino? Sabihin mo kanino. Hindi pwede. Ayoko nga. Kilala niya kasi. Si Cheche naman Akala niya hindi ko siya mahal. Kasi pero napakabata mo pa. Correct. Para uminom ng Diba? Nung bata nga, syempre, di mo alam. Kaya akala niya, si Pamela, mahal ko. Si Pamela, wala akong problema doon. Sa totoo Ayan lang. na po ang sagot. So, na-clear na. Wala akong ang pagmamahal ko sa mga anak ko, pare-parehas. crush mo doon? Ma-issue. Ma-issue. I think, Ano na naman? Maganda ka na. wait lang, may ma. anak ka na. I think yung kay mama po, ikaw nasaktan kay Romer the most. Ng... Na sa motherhood. Oo. Sa pagpapalaki. Kasi iba po dito pag dito po lumaki yung bata. Oo. Parang kay Julian, ito. Si Romer, iba eh. Yung iba bunso. kasi 2 years old nung siya dumating dito.
So parang yung kanyang Iba na. yung kanyang generation ay dito na niya nakuha. Sa akin, nagsusumbong si mama ng mga sinasabi ni Romer. Para si Julien din. Kaya kailangan hindi nyo siya yung inyong hindi nyo ikukuhan sa kanya kasi yung kanyang understanding ay iba sa sinasabi nyo. Yun ang sinasabi niya lagi na, favorite mo naman si Julien. Ay hindi. Hindi, iintindihin mo yan Bilang mami, iba-iba Iba yung kanyang kasi let's say may sinabi kayo pero yung pagkakaintindi niya mali sa sinabi nyo. Oo nga po, ganun nga po si Romer. Iba ang ano dito. Pero mga bata. pero ngayon lumalaki siya pero medyo nag-iiba-iba. Nung isang araw nga minsan nagtaka ako. Ano nga ang tawag dito nung sinabi nung isang araw? Ano nga anak pagdating, kumis sa akin. Mama, nagkiss sa akin. Sabi ko, Parang may kakaiba. Parang may kakaiba. Gayon. Tapos, hindi ko pinapansin. Ilang beses niya nang ginagawa yon. Tapos, nung one time, tumawag sa phone. Hindi ko nasagot. Tapos, nireply ko. Sabi, Utoy, bakit ka tumawag? Oh, wala lang. Kasi, drop by sana ako sa inyong work. Dadalang ko kayo ng food. Sabi ko, ha? Nagtext ako. Che, buntis parang may kakaiba kay Romer. Ba't ganon? Kakaiba. Baka may something. Ganun ba? Pero hindi, nag-iiba, mama. Pero kasi ang alala ko talaga is like yung na-hurt talaga kayo pag may sinasabi si Romer na ano. Ayun dati. Pero iniintindi ko na lang. Ayoko na maging Ito kasi yun. Yeah. Pag mami ka, kung meron kang 3 anak, iba-iba ugali niyan. Kaya nga. Kung mami ka, ikaw ang mag-a-adjust sa bawat ugali ng anak mo. Iba-iba. Lagi. Iba si AJ, iba Wala si kayong Pamela. favorite? Walang favorite. Totoo yun. Ito si Cheche, laging nag-aasap na ng favorite. Wala akong favorite sa anak. Pagka dadating sa hapon titingin lang sa basura. Bakit may McDo dito? Bumili na naman May kayo. isip mo lang yun na favorite kasi siya yung in needs na kailangan ng most na attention Maraming attention Kagaya for example, yung nararamdaman niya noon kay Pamela. Ang Pamela ko kasi mahiyain. Ang Pamela ko medyo sa tao. Hindi niya kagaya. Siya pwede kong pakawalan. Pero alam niyo, tita, ang realization ko, pwede bang i-confirm nyo, sa panganay kayo pinaka-proud? O hindi? Hindi. Proud ako sa kanilang lahat. Lalo na pag yung mga achievements. Siyempre sa una, siyempre panganay siya Proud na proud ako. Yeah, Sa kay Ella, proud din ako. Siyempre, siya una Kaya nga, sabi niya, iba-iba talaga. Iba-iba sila. Gusto ko sanang hulihin Yun ang kinakailangan yung pagmatutunan bilang mga bagong mami. Sa ngayon, Hindi pwedeng ang treatment mo kay Avery ay iba sa susunod. Titingnan mo, examinin mo ang bata mo, i-assess mo siya. Ano ba tong pangalawa ko? Ano ba tong pangatlo ko? Hindi pwedeng antaray mo dito sa una, ganun ka na. Hindi. Iba-iba. Iba-iba. Iba-iba ang timpla. Pantay. Kumbaga sa customer ng kape, aalamin may mo kung gusto'y ano hot, may gusto'y cold, may gusto'y light, may gusto'y dark. Ganun. Yun ang mami. Eto, kung makakausap mo yung younger self mo, anong sasabihin mo sa kanya? May ganun? Woman before motherhood. Reflection lang. Reflection lang. Kung makakausap mo yung ikaw before ka maging mommy, anong sasabihin mo sa kanya ngayon? Kasi mami na ako. Hindi. Kumbaga parang hello ka lang sa kanya. Ano masasabi mo sa kanya? Saan ka proud? Ganyan-ganyan. Ano nga, sino? Siya muna kasi. Mama, anong masasabi niyo sa inyong old self? Sa old self. Bago ka magka-check. So, ang masasabi ko ngayon, mas malaking difference. Kasi, yung dati noong walang-wala ako, ngayon, lahat nasa akin na. Kung ano yung mga gusto ko noon, ngayon, nakukuha ko na. Nabibili ko na lahat ng lahat nagagawa ko na ngayon. Kahit nandidiyan ang mga anak ko, mga apo ko, samantalang noon, as in, nasa Pilipinas, wala akong mabili kahit ano dahil mas uunahin ko muna sa kanila yung sila. Pero ngayon, mas malaking difference. Kasi lahat, nakukuha ko, nabibili ko, nabibigay ko pa sa kanila. As long as natutulungan ko pa rin ng mga kapatid ko. Lahat, mas malaking difference. So, anong sasabihin niyo sa old self niyo? Na parang,
Eh di proud ako sa sarili ko ngayon. Totoo naman, mother. Oo naman Kasi Kaka-proud ako ngayon, Kasi lahat ng sacrifice nyo. bilang ako, hindi naman para sa sarili ko lang. Hindi para sa sarili ko lang. Para din sa kanila, para sa pamilya ko, para sa kapatid ko. Hanggat maaari nga, kung totoo ko, tutulungan ko pa rin sila hanggang ngayon. Well, tinutulungan ko pa rin naman. Kahit ako Ikaw, tita. Anong masasabi mo sa sarili mo pre-AJ? Kumusta ka, Perla? Masaya ka ba? Masaya? Masaya. Pasensya ka na. Kasi noong wala pa nung panahon na ako noon, hindi mo talaga matikman yung mga luho, hindi mo matikman yung ginhawa. Although marami ka naman napapasaya sa mga estudyante mo, pero kulang pa rin. Yung layaw, yung gamit, wala, kaawa na ikaw. Ngayon, madami ka ng pantalon, madami ka ng damit. Lahat, madami. Kaya, pasensya ka na. Pero ngayon, masaya. Kahit ganun pa rin, masaya ka naman noon. Pero mas masaya ka ngayon. Kasi mga anak mo, eto na. Magaganda na ang kanilang mga buhay. Sana patuloy silang gabayan ng Panginoon. Sana patuloy silang maging matatag sa pagiging pamilyadong mga tao. Unahin yung mga anak bago ang kanilang mga sarili. Maging responsable, maging mapagmahal. Yun lang. So, masayang-masaya ako para sa'yo, Perla. Perla, kamusta ka na? Yun, gusto ko yun eh. Gusto ko yung introduction na yun. Oo. So, last question. Hindi, ito na. Last na to. Kumusta na nga sarili mo Hindi, ang pinaka-last question, I guess, is ano yung masasabi nyo sa kanila at saka po sa amin na first-time moms na, yun, parang advice. Diba? Na we can carry forward the future. Kumbaga, ano yung pinaka-best, advice? Yun na nga, nasabi na nga ni tita. Nasabi na nito, advance kasi si mami mag-isip. Pasensya ka na, Perla. Anong ma-advise yung mama sa mga First-time first-time moms? moms. Or sa amin, dalawa ni AJ. Okay. Kumbaga like that, yung Basta, pagka being first mom and then syempre sa unang anak ninyo, naroon lahat yung experience nyo na mahirap ka nito. Paano kung lagi na iisip nyo, kailangan ko mama, kaya. Pero ngayon, as na lumalaki na yung anak nyo, na ngayon nararamdaman ninyo na ganun pala kahirap. Ngayon, be proud sa inyong sarili lagi, and then laging magse-save ng time para sa mga anak. Sa mga anak, and then bago pa yung sa sarili ninyo, laging uunahin ninyo ang inyong anak. Basta laging, lalo na yung ganyang kaliliit, laging ang quality time, laging sa anak ninyo. Kasi pag lumaki na yan, wala na. Hindi nyo na sila mahahabol kung saan sila pumunta. Basta laging yung quality time, pag maliliit pa, nasa kanila lagi. As long as na kaya nyong isama at dalahin, isama ninyo. Yun. And then, kailangan mag-budget. Yun. Kailangan budget. Kung pwede ka rin bumili sa sarili mo, bibili mo din yung anak mo, magsasave ka rin para sa inyong future ng inyong anak. Yun. Ikaw, mother. ganun. Simple lang. Know your priority. Wow! Ito talaga si tita. Parang Basa lang yan, wala yan. Diba? Pinapawisan ako sa nervyos. So, know your priority. Priority. No, kinakailangan alam mo yung prioridad nyo sa buhay nyo. Bilang isang bagong nanay, kung noong dalaga kayo, kung dalaga kayo, stage yun na talagang kaya nyo gawin yung gusto nyo gawin dahil kayo lang. Pero ngayon, meron na kayong supling. So, kinakailangan maging matalino. Maging alerto sa pamumuhay. Alam nyo yung paano mag-budget. Sabi nga ni mami mo, paano kayo mag-budget. Alam nyo kung paano nyo
ma-manage yung pamilya mo, i-handle yung finances nyo, paano mo i-handle yung mga, syempre, mga pagsubok sa buhay, hindi puro saya. Alam nyo yan, nung pinasok nyo yung pag-aasawa, dapat nakataan buhay nyo sa maraming mga pagsubok. Dahil habang dumadaan ang buong panahon, nadyan at nadyan ang pagsubok. Kahit matanda ka na, kahit itong mga edad namin, nadyan pa rin ang pagsubok. Kaya kaming dalawa, patuloy pa rin kami lumalaban sa mga pagsubok para maging best role model para sa inyo. Yun lang eh. Kasi pag nakitaan nyo kami ng kahinaan, ano Totoo nyo, yun, diba? tita. So kami yung pinakang nyo eh, foundation nyo eh. Ganto si mami nun eh. Ganto si mami nun eh. So dapat kami talaga, kaya nga hanggat kami buhay, nandiyan lang kami sa inyo, backbone kasuporta sa inyo. Problema, nandiyan kami. Don't worry. Naririto pa. Yan ang mami, Yan ang talagang mami. May mga mami, may mga iba, pero sa narinig ko sa'yo, Swerte nga po. swerte kayo. Dahil may mami kayong kagaya niya. May mami kang kagaya ko. Sinasabi ko, mas matino akong mami eh. Hindi ako kasi siguro masasabi na rin yun ng ibang tao. Kasi ako, priority ko lagi mga anak ko. Kahit wala ako, basta mga anak ko. Kahit wala akong, yung nagbahay ang mga yan, meron silang mga magagandang gano'n, no? Ano ba yun, anak? Solar light. Sabi ni Mel, bakit bumili ka sa kanila ng mga ganun? Tigisa. Di ba gustong-gusto mo yan sa'yo? Biyaan mo na sila na lang. Oo nga. Ganun. Gusto ko sila. Kaya feeling ko, tita, si AJ, magiging priority niya talaga si Avery. Kasi nakita niya talagang naging priority. Oo, hindi pwedeng, ako ang makakalaban niya. Kasi mami, pero hindi ko siya pakikialaman sa pagpapalaki sa anak niya. Siya yun eh. Kaya nga pagka may sinasabi niya, Mama, hindi ganyan, ganito. Sabi ko, Oo, okay lang. pero pag may sinasabi kayo, hindi Mama, ganito, okay lang. Oo, pero minsan na, grabe ka naman. Arte-arte. Yung ang daming bawal sa kanila, pero sinasabi niyo yung gusto niyong gawin. Pero hindi Mama, ganyan. Sabi, mami, magponi ka, mami, yung buhok mo. Mami, huwag mga halikan si Avery. Hindi niyo alam, nakakasingit ako ng halik. Ayok pa. Napapagod na nga ako mag-alaga doon sa batang to, hindi pa ako makakahalik. Pag yun lalo nung 4 na buwan, pag natpatutulugin mo, parang sinasaniban. Bakit? Bago matulog, talagang talagang halos ako ang lumipad sa pagsasayaw. Lahat na yata ng pandanggo nagawa ko. Minamalat. Ay, Avery, nawawala boses ko. Minsan dadating ako, malat na. Sabi, AJ, naisayaw ko na, nakanta ko na lahat ng nakapag sinasaniban? Wala. Pero grabe po yung suporta niya sa aming dalawa. Like kayo, nung nanganak po kaming nila AJ. Yun nga yung mami eh. As in talagang si mama din, araw-araw checking up on us and ganyan-ganyan. Gabi na, uuwi. Nagtatanong, parang alam nyo kagad na, 3 months to, gano'n. Kasi naroon pa sila doon sa stage na talagang kailangan. Mahirap. Ikip nyo tong to? Pagdating ng kayo naging mami ng lola, naging lola na, pareho rin ang gagawin yung ginagawa namin dalawa. Yun talaga yung cycle natin. Opo. Ang galing nga po eh. Kaya nung nagka-house ako talaga, nung nagka-house kami, sabi tawag dito, nagluluto akong ulam. Sardinas yata niluluto ko nun. Lagi ko siyang message yan, Mami, ganito ba, ganyan. Tapos pinakita ko kay Julian, nandito yung bunso namin. Sabi ko, yan, ito ulam namin sardinas. Lalagyan ko ng bok choy, ganyan. Sabi ni Julian, para akong si Mami. Doon ko na-realize talaga, tita, na para akong mami ko. Kahit unconscious kang nagiging nanay mo. Kasi doon nakikita. Kaya lagi kong sinasabi kay TJ na, kasi magagalitin ako eh. Sabi ko, ayokong makita ako ni Avery na nagagalit. Parang ganun. Parang gusto kong baguhin ba? Kasi nga, syempre makikita ni Avery, parang baka makuha niya unconsciously din. Bakit kaya ang mami ko laging galit? Yun din tita. Ang na-realize ko din, kaya pala lagi kayong galit sa amin kasi sobrang pagod na kayo before. Alam niyo, parang lagi sila, si mama kasi, magtitinginan kami ni Abby. Yan na naman. Parang dragon na naman si mama. Magagalit na naman sa amin. Kasi nga, which is ngayon nga naman na-realize na kaya pala ganon kasi ang dami nyo, nakakapagod maging mami, ang dami nyong ginagawa, tapos isip. So parang, doon ko lang pala na-realize na, okay, kaya pala galit lagi si mama noon. Kasi nga ganon.
Tapos minsan mapagtitipan mo asawa mo eh. Bakit po? Yung pagod mo, tapos siya ay nakaupo lang, ano. Ay, parang ibang topic. Ganun nga, may mga ganun pa sitwasyon eh. Oo nga. Parang lamang na lamang Pero yata, ako kaawa hindi na ako ako. nagluluto. Hindi mo nagluluto. Hindi ka Si nagluluto. Papa po ang tagaluto. Ako naman, linis, bahay, wala ka na linis, Oh, ganun din si bahay, Mel. labag. Ay, hindi. Pero ang luto, hindi. Ay, nagluluto. Ako'y paborito kong magluto. Pero nung ako'y Ano yung nag-aanak, pinakamasarap niyong luto? ay patetik. Nung ako'y nag-aanak, si Mel ang nagluluto. Ha? Si Mel ang nagluluto nung ako'y nag-aanak. Hindi, anong pinakamasarap niyong luto? Anak, ando pinakamasarap ang luto. Masarap lahat. Sige, doon tayo kumain na isang araw. Sige, Oo, pumunta ka sa ngayong summer. Nagsa-summer, Nagkaaya na po dito. barbecue. Masarap magluto, mami. Yes, Lahat ng handa namin nung kasal. No. Luto niya lahat yun. Magaling si Tito magluto. Nakatikman ko lagi. Is a chef. Yes. Yun na yung last question. Ayun ang last question. May pahabol pa ba kayo? Wait lang. Itong pahabol, Besh. Anong tanong nyo sa aming... isang tanong lang na gusto nyong pinaka-curious kayo sa amin po, sa aming sarili. You with AJ and then po kayo, mother. Sige, mag-isip muna kayo. Ako hindi na, kakatanungin ko na siya. Kaya mo pa ba? Gusto ko yung tanong na yun. Ano po yung ibig sabihin nyo po sa kaya po? Alam niya yun eh. Kasi minsan nararamdaman ko siya eh. Kagaya nung nag-post siya sa... Nagtanong siya ang magsasagot. Hindi, may group kasi kaming mag-aina eh. Nag-post siya ng may ganto si Avery. May sugat na naman gets ko. eh. Yun, may... Na ano na yun, na gamot na. Nag-flare Tapos na gano'n naman, sumuma na naman. Kahit ako may ubo-ubo, hindi talaga ako umuubo kasi nga may bawal akong pumasok pag may ubo eh. Dito sa mga anak ko eh. Naintindihan ko naman yun, para din yung sa apo ko eh. Kaya hindi nga ako nagmas, kaya talaga ako umuubo, hindi ako talaga umuubo, pinipilit ko. Avery, sabi. Kaya nung kami lumabas, sabi ni Mel, umuubo, gusto ko umuubo, Mel, ako makaubo, ubo ako ng ubo. Nung isang araw lang, Miyerkules pa anak kayo, nagpunta kami, Ano dito pag mauubo kayo? pag unaubo ko, Mel, ang hirap, kasi ang siselang nila. Hindi kagaya natin, kahit nag-uubuan sa Pilipinas, talaga ang mga anak natin, di natin, sige, sila, mami, gumanto lang ako, inuubo ka, bawal, di pumunta ako dyan kasi naramdaman ko siya, sabi, nung napasok ko na, mukha niya talaga bang down, ano siya, yung parang depressed siya. Tapos yung tanong pa niya, April, may sakit na nga, mami, daddy mo, Parang napipil nyo. Ano ko, anak ko. Kaya sabi ko kayo, nung doon pa lang sa yun, naramdaman ko naman salita ni AJ. Dalawin nga natin. Puntahan natin kahit nagbihis lang ako. Galing trabaho, nagpalit ako ng t-shirt kasi bawal akong lumapit pag galing Value Village kasi baka daw may mga kung ano-ano kasi nga may mga, siyempre second hand store ang pinagtatrabaho ko. Bawal, ang dami. Kung pwede nga mag-lotion ako ng sanitizer eh. Sa dalawang anak kong yan, ganyan sila ka, Kaya pasensya na po doon sa mga nakakapansin ng anak ko yung masususplada. Hindi lang po kayo, pati po sa akin sobra. May mga hindi ko lang po sila maintindihan. Sabi ko nga, nung mga bata, paliwanag lang po, yung mga bata, pinakakain niya ng lupa para maging malakas ang katawan. Dapat ang dumi. Mga bata, dapat ang dumi. Hindi ko nung pakakain ng lupa. Example lang po yun. Pinuntahan ko yan. Kaya ang tanong ko sa kanya ngayon, Kung kaya pa. Kaya mo pa ba? Besh, ano na? Yun. Ang dami nyo sinabi. Simple lang, kaya mo ba? Siyempre, kakayanin. Wala ka namang choice eh. Kasi kakayanin mo kasi nga, siyempre para sa anak mo. Kasi yun, may sakit si TJ eh. Siya lang talaga eh. May ubo si TJ eh. Bawal nga umubo. Hindi, tinetext ko din to. Sabi ko, Teche, sabay-sabay naman. Bakit naman ganito? May ubusin Alam mo anak ko, kaya sabi ko, pag luluto ko ng soup si TJ, kailangan gumaling agad si TJ para sa kanya. Kaya sabi ni TJ, kala ko para sa akin. Para pa rin sa anak ko para siya pag hindi mahawa si Avery, kaawa na kasi pag naawa. Ba't nung kayo pumunta rito, hindi kayo nagmas? Hindi ako nagmas, talaga hindi ako umuubo ba? Talaga ako yung sabi ni Mela, hindi kaya to. Paglabas nun, ako ubo ng ubo eh, may putok pa ako kasi pagaling na eh. May pumuputok. Sabi ko, ba't di ka makaubo dun sa bawal nga umubo eh? Kahit ang asawa ko. Hirap na hirap eh, naghihirap na hirap siyang
Nagtitiis siya palang makapunta dito kami kay Ibe. Kahit siya inuubo ng... Kasi tumikim ka lang sa kanila eh. Ano na eh. Bawal na eh. Wow! Ano yan, daddy ha? O, bes, sagutin mo na. Bago. Kasi nga, napapraning ako, tita. Bakit ganun Nauunahan kasi ako ng utak ko. Nauunahan ako ng utak ko. Hindi ko mapigilan. Oh, sagutin mo na yun. I think kaya mo na. Kaya ko naman. I think like, kailangan ko lang laging Sabihin. Kailangan ko lang ilabas ba. Kumbaga, hindi ko kasi nilalabas kay la mami kasi nga, nahihiya ako. Para sa akin. Para kasi pupurbisyoin ko. Kaya sabi ko, matatag tong anak kong to eh. Kahit di na kaya eh, nararamdaman ko lang eh. Kasi nga, tita, para daw mapaprovisyo pa kayo. Hindi Pag naman. Pero feel ko yun ganun. Kailangan ko nga yun. dapat, wala ka namang ibang lalapitan kundi yung ina. Ayun nga, pag wala na talaga, pag magbe-break na talaga ako. Kailangan talaga, pagka ikaw may naiisip na gayon, sasabihin mo agad. Dahil, hindi maganda yung para sa iyo. Para sa anak Kay Pamela, mas na-open ako kay Pamela. Mabuti na nga yun, kay Pamela siya nag-aandi siya nag-aandi sa akin. Kaya alam niyo na pag si AJ na nakapag-usap. nararamdaman ko yun. Kaya kahit nahihirapan ako, nagluto ako. Ano nga tatanong ko? Anong curious niyo sa akin na anong gusto niyo itanong sa akin? Meron ba kayo? Wala. Kasi alam ko kayang-kaya mo lahat. Matapang ka. Matatag si Ate Che eh. Oo, matapang ka kahit ganyan ka lang kaliit. Kaya curiosity sa akin. Wala. Kasi alam kong kayang-kaya mo. Kasi alam ko sa sarili ko, kapag ka ikaw ay may problema at may ang una-una mo agad tatawagan, Mama. Gayon agad. Kaya ako wala akong tanong sa'yo kasi alam ko sa sarili mo. Gusto pa naman sumagot. Akala ko may curious kayo sa akin. Kasi alam ko matapang ka, matatag Wala ka. kayong curious na parang nung motherhood? Wala nga. Ang kulit mo naman eh. Ano ako magtatanong sa iyo, Ineng? Nung manganganak ka, sumakit ang tiyan mo. Hindi mo man lamang ako nasabihan. Ako'y naghihintay. Sabi ko, sino yata hindi na yata manganganak. Sabi lamang, sumakit ang tiyan. Hapon na hindi man lamang ako tinetext. Eto FaceTime ko masakit siya. kaya sa akin yun. Kasi alam kong manganganak siya. Tapos si Abe, sinamahan ko. Siya yung... May hinanakit pala sa akin si mother. Okay naman Nararamdaman yun eh. Hindi, kasi iba Sinabi yun. natin kami sa kalapit nyo. Kahit hindi nyo ko inenervyos pinapasok. kami. Kahit hindi mo pinapasok. Siyempre, at least alam ko na ikaw ay nanganganak. Hindi sa ayaw mong ipaalam sa akin. Feel ko, mama, nung time na yon, na misunderstand mo, hindi ko hawak phone ko na. Buong day. Siguro nga. Pero nung nalaman ko na, nakanak ka na, alas 10 na or 11 ng gabi. Pero ako sa work, hindi ako napapakali. Hindi ka napakali, oo. Dahil iniisip ko na, Ano nangyari? sumakit ang tiyan na, nasa bahay. Hapon na, wala pa. At tinawag nyo si Franz. Eto lagi kay TJ. Hindi nga ako makatawag kay Franz kasi wala naman sinasabing update lalo na ikaw, syempre kung si Franz, dapat sinabi sa akin kasi sabi ako ako naman naghihintay. Talaga Tapos tayo matulog. Ito din ako natulog nung Ako'y Hindi siya pinapunta eh. Si TJ, inaantay ko Akala TJ. nila masarap ang pakiramdam mo. Ito po yung side namin kasi doon sa kung bakit hindi ko agad, or hindi, baka hindi ko naman meant to be, hindi sabihin. Pero at the same time, kung sasabihin ko din sa inyo, parang feel ko rin yung kay AJ na ayokong, pag kayo kasi nasa harapan namin na parang feel ko maawa sa akin si mama, mas lalo ako mawawala ng lakas na si Kasi Zizi. po, eto din actually, nung sinabi mong may si Inang, yung hindi lumabas si Pamela, gawa na nandun si Inang. Ano bang tawag doon? May pagkabig, may magano na. Kada push, hindi makalabas ang bata. Yung pinalabas si Inang, Saka lumabas yung baby. Tsaka lumabas si Pamela. Tagal ko na. Sabi ko, naku, baka magganon din si mami, kaya hindi ko na pinapunta. Tsaka, gusto ko kasi yung walang Kasama. Hindi, ano ba yun? Walang gamot. Sabi ko, baka pag nandun si mami, baka maawa sa akin. Ninervyosa. Baka mas lalo akong, sige na nga, maggagamot na ako para mapalagay ang mami. Parang ganon. Kaya hindi ko siya. Tapos, ito pa masaklap, nung nanganak ako, may sakit yan. Hindi nakapunta.
Hoy, dito, masakit din sa ano neto mo. Oo, isang linggo. Masakit din sa loob ko yun, ha? So, Ubo to, sabi ko gano'n. Ito lang kasi sakit ko, yung pag ako'y sinipon, ubo na ang kasunod, ako'y buwisit na buwisit dito. Tita, naghirap siya ng isang linggo. Iiyak yata to. Awa din kay AJ. Tapos hindi ka Gusto kong ano na anak ko hindi ko makano. kasi ang plano namin, first week, sa akin siya matutulog. Para matulungan ako kay Avery, ganyan. Sakit ako. May sakit. Di, wala. Nalalo pa ako naman nalugmok. talaga ako may plano na siya samahan talaga. I-off pa nga niya yan. Nag-off talaga naman ako yung buong week ko, i-off ko. Yung buong week ko. Pamela naman, nung nanganak nasa Philippines Sa naman Philippines ako. naman siya. Sino nakasama mo dito? Kaya nga proud na proud ako. Ikaw lamang mag-isa. Ako ang mami niya. Sa akin siya, sabi ko, buti na lang wala si mami talaga dito. Kasi ako nga kapag, sabi ni Ella, ate, bakit ang sakit? Sabi ko, masakit talaga. Syempre helpless ka alam mo yung sakit pero hindi mo matulungan. Parang yun lang ang tulong mo. Sabi ko, kung sa akin nga, awang-awa ako sa kapatid ko, paano pa kaya? Oo, ito naman, message, mami, mga anak na. Sabi ko, sabi niya, wag mo laging iniisip, baka hindi tuloy. Igala mo ko. Nasa Philippines ako noon. Igala mo ko, Mel. Sabi ko, sige ka, punta tayong Tanay. Punta kaming Tanay. Punta kami doon sa Bukuan. Sa sasakyan, umiiyak. Ayan na, nagpupus ng magkakapatid. Sabi ko, kawa ng mga anak ko. Gano'n naman ako. Sabi ni, asawa ko naman bumili kang buko. Ikaw na bumili. Tapos gusto niya umalis ang aking luha. Ako talaga pinilit niyang hindi ako pwede mag-park dito. Ikaw ang bumili. Mga anak ko. Bibili ako ng buko. Pamili ko ng buko. Sa Tanay. Yung sabi nung magbubuko ba, bibilang na buko ko yung binigyan. Sobra namang uhaw. Sobrang uhaw. Sa Tanay, walang straw. Ang gagawin mo ba, bubutasan yung plastic. Sabi ko kayo, nung mga una-una namin, binubutas ko yan, di pa naman. No, tagando ako makabutas. Ikaw na ako, ito. Putik na buko. Dahil mo binili buko. Sabi mo, may buko. Iyak na lang ako na iyak. Hindi na buko yung walang straw. Siguro sabi nung matanda, bakit ka umiiyak tong ali? Buko lamang. Uhaw na uhaw. Ang buko. Pao. Buko, pao. Yun, ang hirap pa, ang hirap maging magulang. Walang end. Hindi na nga Pag wala ka sa kalapit nila sa buhay na sa buhay na naghihirap sila, wala ka, mapapabalik yata ako ng Canada kung... Pinakamahirap yun talaga yung alam mo ang anak mo Ito talaga hindi ko alam na nanganganak na. Wala akong na nanganganak. So, sabihin niyo sa mami niyo pag manganganak kayo. Para Pakiramdam ko, Helpless. Oo, kasi si Abe, nandun ako. Pero sa kanya, wala. Parang may kulang. May kulang sa akin. Parang sa kanila okay lang, pero sa akin hindi. Dati tutulog yung kwento ko dun. Karanasan ko kasi tatanay yun Nung sinabi ni nagsend na naman si AJ ng picture. Nanganak na. Sabi na, Mel, nanganak na. Salamat po, Diyos ko. Sabi ko, mamili na tayo sa Save More. Patuloy ang gala. Diyos ko. ay, nako. Anyways, mahaba na masyado, guys. Magdadalawang oras na kami dito. Oras mo talaga yun. 1.5 na. Oh my gosh. Nagugutom na yung kapatid ko. Tinatawagan na kami. Kaya, tapusin na natin ito. Yes, ang aming Mother's Day special na puro tatawanan. Iyak tawa kami dito. Sana nakapulot kayo ng kahit ilang kukonting pointers. Yes. But, tita, mama, we just want you guys to know na nung naging mommy talaga kami, na-realize namin ni AJ. Hihipan ko talaga yung... na-realize namin ni AJ how important talaga yung mga ginawa niyong sacrifices. Like, na-look back namin yung mga ginawa niyong sacrifices sa amin. And like, ngayon, kayo na yung takbuhan namin na gusto namin kasama lagi. Parang ganon. As in, kayo na yung aming tinatawagan lagi. Minsan nga parang ayaw na ni mami kaming makita. Sa sobrang... Kasi nung nanganak kami or nakapamilya kami, lalo kaming
umuwi lagi sa kanya. So, totoo talaga na pag naging Akala ko mom pa ka. nga ba, ang budget namin, malilesen, ano? Sabi ko, Mel, kala ko magbabawasan ang ating budget sa pagkain. Na triple pa. Gusto na doon kami lagi lagi. sa inyo. Okay lang. Apo. Sabi ko nga kay Mel, okay lang. Yun. Basta kahit tayo magkulang. Yes. Sabi ko mga anak natin. Yes, yan. Kaya ang mga moms talaga is super moms. women, super moms. So, ayun, mother, I just want to say thank you and I love you. Happy Mother's Day, Tito. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Happy Tita. Mother's Day. Happy Mother's Day po. Thank you po sa pag-visit sa podcast. Para yung crying lady. Thank you sa mga crying ladies namin. Mga ganyan. Yung mga pusong sobrang maiyak. Kasi meron tayong mga mga Tayo matatapos. Anyways, guys, follow our social media. I-end na namin to. Yes. At, At dinner time na po. yes. Nagugutom na ang mga pamilya nila. Sana po panoorin nyo. Mga estudyante ko, panoorin nyo naman ang podcast itong dalawang to. Kahawa na mga anak ko. Wala silang viewers. Ayun, thank you and guys. happy Mother's Happy Day, Mother's everyone. Bye. Listening to our moms share their stories today reminded us so much of motherhood is made up of quiet sacrifices, the kind no one claps for and the kind no one sees. Whether you're a mom now, hope to be one someday, or are simply reflecting on the woman who raised you, we hope this conversation brings you closer to the stories that live beneath the title mom. To all the women shaping the world through love, care, and quiet strength, happy Mother's Day. We see you, we honor you.